Hello mga lakotseros, ang dami nga nag-request nitong page messenger assistant sa comments at sa may mga nag-message din sa atin. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung workflow at madadownload nyo to sa link below. So i-showcase ko muna. So ito nga yung ating messenger. So i-message ko yung post natin. Hello, kamusta po? And then wait lang natin siyang mag-reply. So yan na nga, hello po, ayos naman po ako. Paano po ako makakatulong sa inyo ngayon? Sabi ng ating AI. Ngayon, tanungin naman natin siya ng related sa atin. Yan. Balita ko po naka-release na ang N8N Beginner Course Module 1 and 2. May link po ba kayo? So ayan na nga, nag-reply siya. Opo, na-release na po ang N8N Beginner Course Module 1 at 2. Heto po ang mga link. So nakita nyo guys, binigay niya agad yung link. Paano niyang nalaman? So gagawa tayo ng repository for this video dahil hindi naman siya in-depth talaga sa AI agent. Ang gusto ko lang i-showcase ay kung paano nyo makokonect ang inyong messenger sa inyong page para AI na ang magre-reply. So simplihan lang natin, ang database niya ay Google Sheets lang. Kung makita nyo tong Google Sheets natin, meron tayo dyang FAQ. So nilagay ko lang dyan kung ano yung mga frequently asked questions and then ano yung preferred answer ko para maging reference ni AI. So bibigyan ko rin kayo ng template nitong ating Google Sheets. And then hindi lang yan, para makuha niya yung link, binigyan ko rin siya ng resources. Ano ba yung resources natin, ano yung description niya, and ano yung link. So sinimplihan lang natin yung database niya. Ngayon, ayaw naman natin na yung inyong messenger ay gawing chat GPT ng iba na magtanong. So, ginawa rin natin dito na pag hindi alam ng AI ang sagot, ay ipapasa niya sa admin. So, try natin. May one-on-one tutoring po ba kayo? So, hindi ako naglagay ng kahit anong data sa one-on-one tutoring sa ating database. Dapat yan ay ipasa niya tayo sa totoong admin. So, antayin natin yung reply. So ayan na nga, sabi niya, sorry, I don't have the complete information. Let me transfer you to our admin. At pag transfer yan sa admin guys, dito sa Facebook Messenger, pag bumalik tayo dito sa thread handling, makikita nyo yung user ID nung nag-message, kailan siya nag-message at ano yung tanong niya. Tapos makikita nyo, assigned yan sa admin. So yan yung magiging trigger sa admin ng page na ay may naka-assign pala sa akin para sagutin. Pag natapos na mag-reply yung admin nyo, ang gusto natin, ibalik natin siya sa AI para yung AI naman ang mag-reply. Kasi guys, kung hindi natin ibabalik sa AI yan, tingnan nyo, kahit magtanong ako dyan, AI assistant po ba to? So walang sasagot dyan guys. Pag tinignan natin execution history nung tanong natin na yan, and then papakita ko sa inyo dito yung naging workflow guys. Click ko lang to, and then tingnan natin yung webhook dito. So pag in-scroll ko yan, makita nyo, dito sa entry, nakalagay dyan, standby, meaning hindi siya magre-reply dahil nga naka-assign siya sa admin. So dapat may way tayo para ibalik siya sa AI assistant. Kaya meron tayong second workflow, which is ito guys. Ito ang magbabalik sa kanya kung kanino nyo gustong i-assign ang isang message thread. So form yan, pag pinuntahan natin form na yan, dito kayo dadalhin. Kailangan nyo yung user ID. Kaya tayo gumawa ng thread handling dito para alam natin yung user ID kasi mahirap kunin yan guys kung hindi natin nare-record. And then, ang gagawin lang natin ay kakopy natin yan and then ipe-paste natin dito and then ibalik lang natin siya sa AI agent. And then submit lang natin yan. And then pag sinabi niya na respond has been recorded, makikita nyo dito sa ating thread handling sa Google Sheets, assign na ulit siya sa AI agent natin. So pag nag-message ulit tayo sa kanya, ulitin natin tanong natin sa kanya, AI assistant po ba ito? Yan. Opo, ako ay isang AI assistant. So ganun yung magiging workflow natin ngayon. Start na agad natin ang tutorial. So guys, ang caveat lang dito, hindi gagana yung trial version na N8N kasi hindi static yung webhook niya. Kung gusto nyong gamitin yung nasa PC nyo, kailangan nyong gumamit ng ngrok or kahit anong tunneling to expose siya sa web. Kaso for me kasi hindi safe yon, so I will be using my production account here. So simulan na nga natin. Pupunta muna tayo sa developers facebook.com and then nakagawa na nga tayo before ng app dito. Kung hindi nyo napanood yun, balikan nyo lang and then pag nagawa nyo na, punta kayo sa apps nyo, ang gagamitin natin ay si Social Media Agent. Pagkatapos nyan guys, ay hanapin nyo lang si Messenger and then Settings. Dito ngayon ay magbibigay tayo ng callback URL or iyan yung ating webhook link. Kaya balik tayo sa ating N8N, mag-add tayo ng webhook trigger. So sa webhook trigger, dyan natin makukuha yung ating link. So click natin yan. And then, execute setup lang natin guys. Tapos, i-paste natin dito. Tapos, maglagay lang tayo ng verify token. Kahit ano naman yan. Ano na lang dito. Like WhatsApp more. Yan. And then guys,
Pag verify natin yan, mag-e-error yan. Kasi si Messenger, ang kailangan niya ay pag nag-send siya sa webhook mo, maibalik mo sa kanya yung challenge code. Kaso hindi natin alam kung nasang parameter pa si challenge code for now. Kaya i-verify lang natin. Pag nag-error na, balik tayo. And then, ipin lang muna natin. Ngayon, from there, mag-add lang tayo ng if node. Sa if node natin, ito yung magiging protection natin para magre-respond lang tayo kung yung webhook is para sa atin talaga. So, ang gagawin ko dyan ay i-drag ko tong hub.mode. Dapat siya ay equal to subscribe. Gaya nyan. So, copy-paste ko lang dyan. And then, ito yung ginawa nating verify token, yung Lakwacha Pamor. Dapat, yung verify token is equal din sa Lakwacha Pamor. Yan. So, ipe-paste ko lang dyan yan, guys. Ngayon, i-run lang natin siya. Yan. Tapos, mag-a-add na ngayon tayo ng webhook response. Webhook. Yan. So, respond to webhook. So, gaya nga ng sabi ko, kailangan nating ibalik yung text, which is itong hub challenge. So, i-drag nyo lang dyan yan. And then, guys, bago natin i-execute, balik lang kayo. Tapos, i-unpin natin to. And then, pag clinic nyo yan, guys, ang webhook kasi, ang kanyang behavior is mag-respond immediately. Kaya ang gagawin natin, use respond to webhook node. Yan. So, once okay na yan, back tayo, ayusin lang natin. Yan. Execute workflow ko lang to. Pwede na tayong bumalik sa ating developer page and then verify and save na natin siya. So magre-reload yan, guys. Pagka-reload, makikita nyo, okay na, naka-check na yung webhook natin. Ang next natin gagawin ay mag-add tayo ng ating FB page. So dito, mag-login lang ulit kayo dyan. Piliin natin yung page na gusto nating i-add dyan, continue, and then save lang natin. Once na-save natin yan, got it nyo lang, and then kukuha na tayo ng ating token. So, ang una nyong gagawin dito, guys, add subscription. Sa use case natin, ang pipiliin natin ay messages, and then message reads, standby, at saka yung messaging handover. Confirm lang natin yan. Tapos, generate token na tayo. I understand. And then, guys, hindi na ipapakita ulit sa inyo to, pero pwede kayo mag-generate ng bago. Copy lang natin yan, and then done. Isa-safe keep ko lang muna siya. Tapos guys, pupunta na tayo sa ating Facebook page. Dito sa ating page, pupunta kayo sa settings. And then, pupunta kayo dito sa page setup, messenger conversation and routing, and then magse-setup tayo ng default. Papahandle natin lahat ng messages sa ating AI. So get started lang dito, continue nyo lang yan, and then hanapin nyo lang yung ginawa nyong app. So ayan nga, N8N Social Media Agent. Then continue ko lang to. Pwede na tayong bumalik sa ating N8N. So pag may nag-message sa page natin, guys, ang nare-receive ng webhook natin ay hindi get method. Siya ay post method. Kaya dito sa webhook nyo, sa settings, gawin nating allow multiple HTTP methods. Pag inallow nyo yan, pag back nyo, makikita nyo meron na siyang post node. So ang gagawin natin dyan, guys, ay maglalagay tayo ng switch. So bakit ba tayo maglalagay ng switch? Kasi kanina, guys, di ba hindi natin siya pinagre-respond kung naka-assign sa atin or sa admin natin yung isang thread. So ito yung magde-determine kung kailangan ba niya mag-reply or hindi. Okay? So para ma-set natin ng maayos yung switch, guys, ang gawin natin ay back lang muna tayo and then execute natin workflow. Pag in-execute natin, punta lang tayo ng messenger and then magbigay lang tayo ng test message sa ating messenger. And then, pagbalik natin sa N8N, successfully executed na siya. Pag tinignan natin yung ating switch, and then binaba ko dito, guys. So, lakihan lang natin. Expression, and then lakihan natin. And then, hanapin natin yung test message na text. Idra-drag ko siya dyan. And then, pag-back natin, isa-set ko lang to string exist. So, meaning, pag nag-exist yan, yung AI natin, yung magre-reply. So, ayusin lang natin nodes. And then, pwede na tayong mag-execute dito and then ipin natin siya. Pagka-pin, add lang tayo dito ng AI, agent, and then isa-set natin siya sa define below. And then, expression, lakihan ko lang, ibibigay natin yung message ng user. After nyan, mag-a-add tayo ng model. So, gamitin natin si Gemini na may free tier. Okay, back tayo. And then, execute lang natin si AI. So, ayan na nga. Pagka-execute natin yan, makikita natin mayroon ng response sa atin si AI dito sa right part. So back lang tayo. Ang gagawin natin ngayon, guys, ay ipipin lang ulit natin yan para hindi siya mag-process ulit. And then, pwede na tayo actually ditong mag-add ng ating HTTP request.
So sa HTTP request guys, ang gagawin natin ay pupunta lang tayo sa ating developer page and then sa documentation para malaman natin paano ba mag-send ng message. So dito sa Messenger platform, punta lang tayo dyan and then hanapin nyo lang sa gilid yung messaging. Then hanapin nyo lang guys sa baba yung send a basic text. Kakopy natin itong curl na to. And then from that curl guys, ang gagawin nyo lang ay balik tayo sa N8N, import curl and then paste lang natin dyan and then import. Pagkatapos guys ay pupunta muna tayo dito. Ang una natin gagawin ay papalitan natin yung page ID. So yung page ID guys, makukuha naman natin yan sa ating app. After nun, ay tatanggalin ko tong access token kasi para mas safe, ilalagay natin siya sa query authentication. So burahin ko lang yan guys. And then dito sa authentication, generic, and then query auth. Pagkatapos yan guys ay gagawa lang kayo ng bagong credential. So sa bagong credential, ang ilalagay nyo dyan sa name ay access token and then i-paste nyo lang dyan yung inyong access token. After that, ay dito na tayo sa ating mga parameters or sa body. Gawin natin tong expressions and then lakihan lang natin. Itong PSID ng recipient guys, ito yung actually senders natin. So pwede natin makuha yan sa webhook, scroll down tayo, makikita natin sender, siya actually yung magiging recipient kasi magre-reply tayo. And then after that, dito naman, ilalagay natin yung reply ng ating AI. So, ilagay lang natin dyan. Take note lang guys, minsan naglalagay sa AI ng mga enters o kaya apostrophe na hindi magiging valid JSON gaya nung nandyan sa baba. So, para hindi mag-error guys, pwede nyo naman tanong kay ChatGPT kung paano. Pero ito, yung simplest form na ginagawa ko. Lagay nyo lang dyan, .replace all, and then i-handle muna natin enters, single quote, /n, iyan yung enter guys. Papalitan natin siya ng single quote, /n para maging enter pa rin siya pag sinend sa ating messenger. Ngayon naman, i-handle ko yung apostrophe. Replace all, and then single quote, and then yung ating double quote. Ngayon, ibuburahin ko lang kasi laging dalawa agad yung binibigay niyang double quote. So, ayan, double quote pala i-handle natin guys, hindi apostrophe, sorry. So, comma, tapos single quote ulit para maging quote pa rin siya pag sinend sa messenger. Ang gagawin natin dyan ay // and then double quote. Ayan, magiging double quote ulit yan. Burahin lang natin isa. So, yan na yung mag-handle nung mga different characters na pwedeng magpa-error sa ating JSON format. So, close lang natin yan guys. Pag na-close natin yan, pwede na natin i-execute step. So ayan nga, successful, and then pag pumunta tayo sa ating messenger, makikita nyo, ayan, yung reply ng ating AI. So iyan guys, yung basic workflow natin. Pero gusto natin siyang i-improve. So paano ba natin siyang i-improve guys? So una, lalagyan muna natin siya ng memory. Ang gagamitin natin ay simple memory lang guys. Saka ako na ituturo yung mga complicated memories na makikita nyo dito, mga Postgres na SQL database niya or memory. So, siguro sa intermediate or advanced course ko na ituturo yan. Pero for now, simple memory muna. And then, ang ibibigay natin sa kanya guys na ID, so define below, is yung nag-send sa atin na ID. So, palitan ko lang to ng JSON. Palitan ko lang ng webhook. And then sa webhook guys, scroll down lang, makikita natin yung sender ID. And then dito sa key. Ayan, so ayan na yung ating sender ID. So, back na tayo. Since may memory na siya, ang next na natin guys is to add yung ating database para alam niya kung saan niya kukunin yung mga data. So guys, sa bagong update ni N8N, para hindi ma-overload yung ating AI agent, pwede tayong mag-add na dito ng ating AI agent tool. So itong AI agent tool na to, papalitan lang natin yung pangalan para ma-declare natin siya mamaya. So gawin natin siyang AI data tool. Tapos guys, dito sa user prompt, ibibigay lang natin yung automatic na yung main AI na yung magbibigay sa kanya ng prompt. And then, mag-a-add lang tayo ng chat model. Si Gemini lang ulit. And then, balik tayo sa ating tool. Dito na natin ilalagay yung simpleng Google Sheet database natin. So, hanapin nyo lang yung Google Sheets. So, ayan, Google Sheets tool. And then, after that, hanapin nyo lang yung ginawa natin. So, makita nyo dyan, yung Facebook Messenger. After that, hanapin lang muna natin yung una ay FAQ. So, sa FAQ guys, papangalanan ko lang siya para ma-declare natin anong tool ba siya. So, gawin natin siyang FAQ database. Balik lang muna ulit tayo sa ating AI agent or AI data tool dito. Mag-add pa tayo ng isa pang tool sa kanya. Ayan. Ganun ulit. Google Sheets ulit.
So, kunin ulit natin ginawa nating Facebook Messenger. Andito naman ay yung resources. Ngayon, papangalanan ko lang ulit siya para hindi malito yung AI natin saan kukunin ang resources. So, pangalanan lang natin siya resources database. Balik na tayo sa AI data tool. So, sa AI data tool guys, maglalagay lang tayo ng description muna niya. Sa description guys, so pwede nyo na i-chat GPT pero ako ito, yung simple description na ginawa ko. Ayan, sinabi ko lang sa kanya na siya ay isang AI agent na makakapag-pull ng data about frequently asked question and available resources sa ating database. And then, lalagyan ko lang rin siya ng system prompt para mas maintindihan niya kung ano yung gagawin niya. So, ayan guys, i-reiterate ko lang. So, pag nilakihan ko yan, makita nyo, nire-reiterate ko lang na meron siyang FAQ database tool, meron din siyang resources tool na pwede niyang i-share. So, ang job niya is to filter related data para makatulong in answering, answering yung user's question. So, ganun lang siya guys. So, balik nga tayo sa canvas natin. Kumpleto na yung ating tool at saka yung memory. Once na meron na yan guys, pwede na natin i-enhance pa yung main AI agent natin. Sa AI agent kasi natin, kailangan niya malaman na may tool din siya na pwedeng tawagin, which is AI din. So, maglalagay tayo ng system message dito. Lakihan ko lang, expression, para malakihan. Yan. Pero pure text lang na may lalagay natin dyan, guys. Yan. So, dito nga ay nilagay lang natin na meron siyang AI data tool na pwede niyang tawagin para makuha yung data, and then naglagay tayo dito ng reply niya in JSON format na pag kailangan ng more data, sabihin niya true. Kung hindi naman, false, and then ilagay niya yung message niya. Kasi nga gusto nating ma-handle kung kailangan na ba niyang ipasa sa admin o kaya pa niyang sagutin given sa mga binigay nating database. So, iyan na yung prompt ng ating AI. Once na may prompt na tayo guys, i-assure lang natin na tama yung ibibigay niyang format sa output. So, ang gagawin natin dito, magre-require tayo ng specific format, mag-a-add tayo dito ng parser, then structured parser yung gagamitin natin. Yan. So, i-reiterate lang natin yan guys kung ano yung format, which is yung nandun din sa prompt natin kanina. And then maglagay din tayo ng autofix para hindi mag-error kung hindi man mag-gets yung format. So, ang gagawin natin dyan ay si Gemini pa rin. Yan. So, back lang tayo, and then save lang natin. Then, i-clean up ko lang, ayan, para makita na natin yung ating workflow. So, ayan na guys. So far, ang nagawa na natin ay meron na tayong main agent, meron tayong AI data tool agent to get our data, and then meron na rin tayong output parser para makapag-determine tayo kung kailangan bang ipasa sa admin o hindi. So since ang magiging output niya ay kung kailangan bang ipasa sa admin o hindi, ang gagawin natin, kailangan natin maglagay dito ng if node. Okay guys. Ngayon, bago natin i-set up yung if node guys, ang gagawin ko dyan, burahin muna natin kasi para mag-drag and drop na lang tayo nung yes or no niya. Okay? So, ang gagawin natin ngayon guys, ay i-unpin ko muna yung mga pinin ko dito. Tapos execute workflow tayo. Pagka-execute workflow natin guys, ay balik tayo sa messenger and then mag-ask lang tayo sa kanya. Okay? Ayan. So, hi, may tutorials po ba kayo? And then, balik tayo sa workflow. Ayan, tinitingnan na niya yung data, kung meron bang tutorial or wala. So, nakikita nyo yung ating AI data tool, kinuha na yung data, and then pinaprocess na ng main agent kung ano man yung isasagot niya. So, ayan na nga, ginamit niya yung structured outputs. Dapat kasi tama yung structure ng output niya. And then, ipin lang ulit natin to para hindi na siya mag-run. Connect na natin siya sa ating if-else. Buksan natin. So, ayan na, makikita na natin dito. Lagay lang natin dito, if, ayan, need more data, and then, ang type niyan guys ay boolean. Is true, ayan, so sa true siya pupunta. Okay, back lang natin. So, i-run natin to. So, kung makita nyo, sa false siya pumunta. Kasi ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng more data, kaya niyang sagutin. So, since kaya niyang sagutin, idiretso natin sa user. Then, buksan natin tong HTTP node natin, kasi papalitan natin yung message. Dapat kasi yung message dito, hindi na yung kanina. Nakita nyo, error siya. So, dapat dyan ay itong message. So, ang gagawin ko na lang guys, para hindi na natin ulitin yung lahat nung ginawa natin kanina. So, drinag ko na lang dito and then kakat ko to. Ayan. Siya na yung ipapalit ko dito sa ating JSON output. Ayan. So, barahin ko lang itong nakapula. So, ayan na. Ayan na yung isasagot niya sa atin. So, ang gagawin ko, i-close ko na yan. Close ko na yan. And then, i-run natin.
So, successful na nga siya. Kung makita nyo dito guys, ayun na yung reply niya. Oo, meron kaming tutorials, meron kami mga libreng kurso at video tutorials tungkol sa NE10 at AI. Narito ang ilan sa mga ito. So, ayan, nandyan na yung free course, binigay na niya. And then, ayan, mga video tutorial. So, nagre-reply na siya sa ating messenger. Ngayon guys, ay kailangan naman natin i-handle yung paano kung hindi niya alam. Dapat ipasa niya yan sa ating admin. So, yun na ngayon yung i-handle natin. Ang gagawin natin guys, dito ay mag-a-add ulit tayo ng HTTP request. So balik tayo sa documentation natin guys, and then doon naman tayo sa conversation routing. Sa conversation routing guys, ang hahanapin natin dyan is yung kung paano ba ipasa yung ownership ng thread. So pag nakita nyo to guys, thread control, and then using the send API, hanapin nyo tong example na to. And then ikakopy natin tong curl na to. And then, import curl lang tayo dyan guys. And then, import, gaya kanina, tatanggalin ko ulit tong access token dito kasi may ginawa na tayo na generic credential and then query auth. Tapos, nandyan na nga siya. Tapos, i-handle na natin tong body ng message. So, gawin ko lang expression para makapag-drag and drop ulit tayo. So, dito sa application ID guys, ito yung default ID ni Facebook para admin or hindi mga app yung magre-reply. And then, dito naman sa recipient ID guys, syempre ito yung messenger ulit natin. So, hanapin lang ulit natin yung sender ID natin dito. So, lagay natin dyan. Tapos dito guys, ilagay nyo na sa kanya kung ano gusto nyong message pag hindi alam ni AI yung sagot or wala sa database na binigay natin. So, ito ilalagay ko lang dyan na sorry, I don't have the complete information. Let me transfer you to our admin. So, yun na nga guys yan. After nun, ay kailangan na natin mag-add ng Google Sheets para ma-monitor natin kung kanino ba naka-assign yung conversation para kung kay admin, ma-replyan agad ng admin natin. So, ang gagamitin natin dyan ay append or update row. And then, hanapin lang natin yung ating Google Sheets. And then, click lang natin yung thread. And then, ang gagawin natin guys ay yung user ID, yung gagawin nating unique or yung column to match. So, dito, lalagay natin user ID. Lakayan lang natin. Kunin ulit natin yung sender natin. So, yan yung ID. Tapos dito sa last message date, so gawin lang natin expression. So syempre, kung kailan siya nag-run, gawin lang natin yung now. Yan. Tapos ano ba yung message nung user, bakit hindi alam ni AI yung sagot or bakit wala sa database natin. So balik ulit tayo sa webhook, hanapin natin yung message ni user, lagay natin dyan, and then back ulit tayo. Tapos i-assign na natin siya sa ating admin. Yan. And then back lang tayo dyan. Then, yan na nga yung workflow natin. Ang gagawin natin ay i-execute lang natin ulit siya. Tapos, tanong na natin, para sure tayo na hindi niya alam yung sagot, pwede po ba mag-schedule ng meeting? Yan. So, tingnan nga natin process. Ayan, pinaprocess na niya. So, kung nakita nyo nga, isusum ko dito guys. Dito siya pumunta sa ating true. Meaning, kailangan niya ng extra data para masagot yon. And then, ito, in-update niya na kay admin na naka-assign yung user na yon. Pag pumunta tayo sa monitoring thread natin, ayan, nakita natin nag-update siya into admin. Makikita natin kailan nag-message yung user na yan para may reference tayo pag hinanap natin sa messenger. And then, kung ano ba yung tinanong niya, ayan, pwede po ba magpa-schedule ng meeting? So, dapat hindi na mag-reply yung AI natin kahit anong chat ng user sa kanya hanggat hindi natin binabalik sa kanya yung thread control. So, try nga natin. Follow up po sa message po above. Yan. So makikita natin na-receive yung message pero huminto na siya dito sa switch natin. Guys, bakit? Kasi hindi nag-exist yung message. And then pag tinignan natin, yung message niya na text, ayan, follow up po sa above, ay under na ng standby. Ayan o, ayan, standby. So meaning, naki-standby lang yung AI natin, hindi siya sasagot kasi hindi para sa kanya yung message. Ngayon, ang gusto natin mangyari guys ay ma-monitor pa rin natin na, uy, nag-message pala ulit yung user. Kasi dito nakita nyo hindi nag-update. So para mag-update yan guys, maglalagay tayo dito ng another node. Add tayo dito, and then i-drag lang natin yung text na yan. So iba yung path niya, nasa standby, ito ay nasa messaging. And then, ilalagay lang rin natin dito ay string exist. So, pag nag-exist siya, makikita nyo, nadagdagan na ng branch yung ating switch. Ang gagawin natin dyan ay i-update natin yung ating Google Sheets. So, sa Google Sheets, punta lang ulit tayo dyan, append or update. And then, ang gagawin natin ay kukunin ulit natin yung ating Facebook Messenger na Google Sheets and then yung thread handling.
And then, yung column to update is yung user ID pa rin. So, expression nga lang to para makuha ulit natin yung user ID. So, si sender siya. Yan yung lalagay natin dyan. Tapos kung kailan nag-run to, so expression, syempre, now, para alam natin na nag-message pala ulit or ano yung updated talaga message. So sa message, expression ulit yan. And then, kukunin natin kung ano yung message niya na nag-follow up siya. So, lagay natin dyan. So, ayan yan. After nyan, yung assigned, hindi pa muna natin babaguhin kasi gusto lang natin ma-monitor na nag-message pala siya ulit. So, pag in-execute ko tong setup na to guys, so ayan, makikita nyo, pag bumalik tayo sa ating Facebook Messenger, ayan, follow up po sa message ko above. So at least alam nyo kailan yung huling message niya and ano yung message. So ayan na nga, yung complete workflow natin sa ating AI part. So ngayon naman, lastly, gagawin na natin workflow. Paano bang ibabalik sa ating admin assistant? So ang gagawin lang natin dito ay magagawa tayo ng form trigger. And then, from our form, lagyan lang natin siya ng pangalan. Ayan, assign thread. Tapos, ang gagawin natin dyan, mag-a-add tayo ng element and then, ang field name natin na una ay user ID. Then, text lang siya. Required dapat yan. Add pa ulit tayo. Ang ilalagay naman natin dito ay assign to. Yan. Sa assign to, magawa tayo ng drop-down list. Dalawa yung pamimilian. So, syempre, yung ating AI agent. Yan. Tapos, add tayo. Yung isa naman ay yung ating admin. Okay? So, back lang tayo. Tapos, if node, para alam kung kayo nino i-assign, magkaibang workflow. Sa if node natin, ay kailangan nating ilagay yung value. So, i-run muna natin para may sample tayo, guys. So, execute workflow ko lang. Ayan. Tapos, sa user ID, na sa Google Sheets natin siya. Ayan. Tapos dito, assign na ulit natin siya back sa agent. So, submit lang natin yan. Pagka-submit natin guys, pin lang muna natin para maging maayos ngayon. So double click natin. Sa value, ang tatanong natin ay kung assign to. Ayan, assign to. Tapos, kanina ba in-assign kay AI agent ba? Ayan, AI agent. And then, execute workflow lang ulit natin. So, mag-true-true yan kasi AI agent natin in-assign. Ngayon, paano bang ite-take over ulit ni AI yung control? Mag-a-add lang tayo dito guys. And then, HTTP request ulit to. So balik nga lang tayo sa documentation. Dito under sa Instagram messaging, handover protocol guys. Pag pumunta kayo sa baba, nandyan kasi kung paano nyong makukuha yung thread control at mabigay siya sa default app. So kung nakita nyo to guys, ang gagawin lang natin dyan ay kakopy nyo tong curl na to. Balik tayo sa Any10. Ganun lang ulit. Import lang ulit natin yan. Tapos, palitan ulit natin tong thread. Yan. And then dito, papalitan lang ulit natin yung way ng authentication. So nandyan na yan, nilagay na natin kanina. And then here sa body, gawin lang ulit natin expression. So lakihan lang natin para mas madali. So yung ID is yung pinasa natin kaninang user ID. Tapos dito sa string, kayo na bahala kung ano yung gusto nyong isulat dyan kasi metadata lang yan, hindi naman yan magsesend ng message sa user. So, ang gawin lang natin dyan, ako, yan, AI assistant is taking control. Yan. So, close ko lang yan, and then back ko lang yan. And then, after that, i-update lang natin guys na si AI na yung mag-handle. So, balik lang tayo sa ating Google Sheets, and then append row, and then ang gagawin lang natin dyan ay hahanapin ulit natin si Facebook Messenger. And then, ang gagawin natin dyan ay thread handling. Tapos, imamap lang ulit natin siya sa user ID. And then, gagawin ko lang ulit tong expression para makuha natin yung user ID na pinasok natin kanina. And then, after that, ay papalitan lang natin. Hindi natin gagalawin yung ibang parameter. Ang papalitan lang natin ay si AI agent na ulit yung may hawak. So, i-run lang natin siya guys. And then, execute workflow. So pag bumalik na tayo sa ating Google Sheets, ayan, naka-assign na ulit siya kay AI agent. And then tanungin lang ulit natin siya, AI agent po ba to? Yan. Ayan, sasagutin na niya agad, opo, ako ay isang AI agent. So yun na nga, nabalik na natin siya. Ngayon, kung manually nyo gusto na i-assign sa inyo yung thread, ganun lang rin yung gagawin natin gaya kanina nung nasa step na to. Kaya pwede na nating i-copy yan guys. And then, balik tayo dito.
paste natin, tapos ilagay natin siya dito. Pero may mga kailangan lang tayong i-edit sa part na to guys. So, para matest natin siya, unpin lang natin to, tapos i-play ko siya. Yan. Yan, lagay lang ulit natin yung user ID, and then manually natin i-assign sa atin, submit natin. So, pag bumalik tayo sa workflow natin guys, pipin ko lang yan. Pag plinay ngayon natin to, dito na siya sa false. Kasi nga, ang sinabit na natin sa kanya ay admin dapat. So, ang mangyayari lang dito guys ay papalitan natin itong ID na to. Kasi ito na dapat yung ID na ilalagay natin. Galing kasi sa kabilang workflow. So, user ID, lagay natin dyan. And then, all goods na tayo dyan guys. Dito rin, papalitan lang natin kasi iba na yung user ID natin. So, expression, ito na dapat yung ating user ID. Yan. Tapos, ito, wala tayo nito. Wala din tayo nito. Tapos, ayan, admin. So, ang mangyayari dyan guys, pag in-execute ko yan, mag-flow siya. And then, pag bumalik tayo sa ating Google Sheet, so nakita nyo, admin na ulit yung assign dyan. So, kung nakarating ka nga sa part na to, thank you for watching. And then, para naman sa mga beginner natin dyan, tutuloy na po natin this coming week yung Module 3 natin. So, thank you ulit sa lahat. Tandaan, less manual work, more lakwatsa.